Kinig po ng kanya mga salita at pambungad na panalangin through our sister Irene Balolot. Magandang gabi po sa lahat at sa ating pong Panginoon. Makibuklat po kayo sa akin sa awit 108 verse 1 to 5 po. Meron po ba? Papuri at panalangin ng tagumpay. Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. O magsigising na nga kayo, mga lira at alpa. Tumugtog na at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa kita'y pasasalamatan, Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Verse 5 po. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itatanghal at dito naman sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Amen po. Tayo po'y manalangin. Diyos po, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat nga po at kami at ako ay narito upang taos pusong magpasalamat sa buong isang linggo sa ginawa niyo po sa amin, sa paggabay, Panginoon. Sa lahat ng biyaya na aming natanggap ay maraming salamat sa kalakasan man, sa financial, Panginoon, sa pagkain, Ama, at sa spiritual, Panginoon. Lord, wala kaming ibang gagawin kundi magpasalamat, lumuhod sa inyong harapan dahil sa kabutihan nyo na hindi namin lubos maisip sa kabila ng aming mga kasalanan na gawa. Nagkasala kami sa isip, sa salita o maging sa mga aming nagawa, Panginoon. Salamat sa kabutihan nyo. Lagi nyo kami pinapatawad at lagi ka pong nariyan sa amin. Lord, patawad po sa pagkukulang po, Panginoon. Kung minsan ay talagang nakakalimot, Panginoon. Pero salamat, Ama, dahil lagi niyo po akong tinatawag at pinupunta niyo pa rin po sa harapan niyo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo, Ama. Ako po'y talagang nagkakasala. Salamat dahil nariyan kayo, Panginoon, at lagi niyo po akong pinapatawad. Muli, Ama, wala po akong ibang sasabihin kundi maraming salamat at handa po ako laging lumapit at lumuhod sa inyo upang muling lumapit at itaas ang inyong pangalan, Ama. Thank you nga po muli, Ama. Ito po yung aking dalangin sa pangalan naman ng anak ni Jesus. Amen. Amen. Ako, mas malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa gabi pong ito, malamig po ang gabi, Panginoon. But still, Father, ang mainit mong pagmamahal, ang aming nararanasan sa araw-araw. Kaya dapat lamang, Panginoon, i-offer namin sa inyo yung pinakamataas na papuri at pagsamba na kaya namin ibigay, O Diyos. Hallelujah. We praise you, Lord. The Spirit
the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the words of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath her. Once again, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath. Once again, let's sing it again. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty, great and mighty, great and mighty in me, great and mighty in me, great and mighty in me. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for you are great. You are mighty, Lord, in our lives. And Father, Ikaw nga po, Panginoon, yung siya naming nararanasan in our lives, Lord. Ikaw po, O Diyos, yung siyang sumusubaybay. At kasama ka namin, aming Ama, aming banal na Espiritu. Jesus, sa aming pong buhay. As we live out this world, Father, it is you that we want to see. It is you that we want to encounter. It is you, Lord, that we want to experience, Lord, sa aming pong buhay. We thank you, God. Holy Spirit, just move, Lord. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. I came for you.
You are holy, holy. Glory to you. Give God the glory, glory to you, our Lord. Give Jesus the glory to you, our Lord. Glorify, glory to you. Give Jesus all the glory to you, our Lord. Hallelujah. Glory to you, our Lord. Glory to you, our Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We glorify you, God. Jesus, you are. Hallelujah. Glory to your name. Glory to your name, O God. Hallelujah. Dinadakila ka namin, O aming Diyos. Walang ibang kaming dapat sambahin, aming Ama, kundi Ikaw lamang. Kaya sinisigaw namin, O Diyos, Ikaw ay banal, banal, banal na Diyos. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Dinadakila namin ang iyong pangalan sapagkat ang pangalan mo ang higit sa lahat ng pangalan. Karapat dapat kang sambahin, mapapurihan, maparangalan. Dahil hindi ka po nagbabagong Diyos. Kayo po noon, ngayon at magpakailanman. Hindi kami titigil na sabihin sa iyo, O Diyos, na Ikaw ay mahal namin, O Diyos, sapagkat kayo po ang nagpahayag ng iyong pagmamahal, aming Ama. Kaya salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, aming Ama, na muli kami nagkatipon sa iyong pangalan. Marahil, Lord, yung mga kapatid namin na nakatunghay po sa Facebook Live ngayon, meron silang pagnanais, Panginoon, na makadalo face-to-face, pero hindi po na nagkaroon ng pagkakataon naming Ama. Subalit sila po'y kasama namin na nagbibigay ng karangalan sa iyo. Kaya kami, O Diyos, ay nagpapakumbaba. Ibinababa namin ang aming mga sarili at itinataas namin kayo. At kami po'y nagpapasakop sa banal mong presensya, aming Diyos. Panginoon, punuin mo ang bulwagang ito ng iyong kaluwalhatian upang maranasan namin, Lord, kung gaano kang magmahal. Maranasan namin ang iyong yakap. At Lord, pawiin ang mga nangihinang katawan at palitan ang kalakasan aming Diyos. Panginoon, patuloy kang mangusap po sa amin. Dahil, Panginoon, ang yung tinig, Lord, ay nakapagbibigay po sa amin ng pag-asa. Kaya po ang iyong salitang may papahayag. Kayo po ang maghari, kayo po ang siyang manguna, at pagpalain niyo po ang tagapaghatid ng iyong salita. Kami, Panginoon, na makikinig, bubuksan namin ang aming mga tainga, aming Diyos, at didinggin ang iyong mga pahiwatig, aming Diyos. At nangangako, Panginoon, na ito'y isasagawa namin, aming Diyos. Aming Ama, salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Bagamat masama po ang panahon namin, Diyos, hindi po nahadlangan ang inyong mga anak na pumunta sa lugar na ito. Marahil yung iba po'y nasa
daan pa, O Diyos, ingatan niyo po sila na sila'y makarating at makapakinig ng iyong dakilang salita. Aming Panginoon, amin na pong inaangkin ang iyong gagawin at sa amin pong pag-uwi mamaya, dala namin ang iyong pagpapala. Kaya po muli, binabalik po namin sa iyo na may kalayaan at papuri. Ito ang aming panalangin namin, Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Muli. Salamat sa Diyos sa panibagong gabi na ibinigay po sa atin ngayon. Sabi nga po sa panalangin kanina, kahit medyo masama ang panahon, pero pinagtagumpay po tayo ng Panginoon. Ano? Kaya tayo nandito ngayon. Isa, dalawa, amen. Ayan, pinagtagumpay po tayo, di ba? Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi nga kanina sa pambungad na salita ng Diyos na inuutusan ng salmista ang kanyang kaluluwa na purihin ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa pagtatagumpay ngayong gabi dahil kahit masarap na magpahinga sa bahay, dahil medyo maulan-ulan nga, pero mas minarapat po natin na magkasama-sama para itaas at luwalhatiin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At muli nga po, isang mapagpalang gabi sa bawat isa, maging yung mga nasa FB Live. Ayan, salamat po sa Panginoon sa buhay na patuloy na iniingatan ng Panginoon. At dahil nga medyo maulan-ulan na ngayon, konting ingat din po. Ang dami na rin pong inuubo, sinisipon, may mga lagnat, ano. Pero as our responsibility din ay konting extra protection din po sa ating mga sarili. Ayan, sabi nga po, medyo yung panahon ngayon ay marami nga pong nagkakasipon, kaya isa sa protection ay yung mag-wear ng mask. Ayan. Para yun nga po, iwas din ang hawaan. Anyway, ngayon pong gabi dahil ang bilis ng panahon, at kinabukasan po ay holiday. Ay, ang bilis, no? Holiday. At yun ay isineselebrate ng buong Pilipinas, dahil Independence Day. At kaakibat po noon, ang Win Calamba din ay meron ding ginugunita at gugunitain dahil first year anniversary po ng ating mahal na Pastora Inday, no? So, pero salamat sa Panginoon sa bawat patuloy na binibigay niya na makapaglingkod tayo sa Kanya sa anumang paraan at pagkakataon dahil well done na po si Pastora. Ayan. Kaya pagpatuloy lang po tayo at patuloy natin ibigay ang ating the best offering naman po through our tithes and offering po. At ito po ay ipapanalangin po ni Brother Jojo. Amen. Samahan niyo ko po, ipanalangin po natin ang mga kaloob. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ama namin nasa langit, purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, Lord. At
pinupuri po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon. Father God, kayo po ang nag-control sa lahat, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Nandyan ka lagi sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ay pinagkalob niyo po sa amin, Panginoon, na hanap buhay, O God. Panginoon, salamat sa gawain na ito. Dahil ito po, Panginoon, nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng kagalakan upang ibalik po namin ang papuri, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay, Panginoon. Kaya po, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salapi na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, marami pang mga kaluluwa ang maliligtas, Panginoon. Kaya po, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, sa mga walang sawang nagbibigay, Panginoon. Pagpalain mo po sila. At sa mga naghahangad, Panginoon, na magbibigay, dalangin ko rin po, Ama, na iparanas niyo po, Panginoon, sa paglabas nito o nasa FB Live, Panginoon, na mahikayat po sila na magbigay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Iparanas po sa kanila ang pagpapala na nagmumula sa iyo, God. Ito po aming dalangin, Panginoon. Once again, Panginoon, sa mga humahawak nito, pagpalain niyo po, bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito po ang dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, nakikigalak rin po pala tayo at nakikicelebrate sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan sa buwan po ng June. Ayan, so mula June 1 hanggang June 30. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. At meron po ba ngayon na nag-celebrate? Di ko po alam. O yun, lahat ng kamay nakaturo doon. Ayan. Maligayang kaarawan, kapatid. Ay, ikaw yung natatago, pero ayan, pagpalain ng Panginoon ang iyong buhay. Aming napakasipag na sekretary at kapatid sa Panginoon. Maging sa mga nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary, sa mga couples naman po. Happy wedding anniversary din po, mga kapatid. Ayan, so okay lang ba bago ako mag-announcement? Baka gusto may magpasalamat po sa Panginoon ngayon. Magbalik ng papuri sa Diyos? Ayan, syempre doon pa rin nakaturo sa celebrant ngayon. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po, Mr. Grace. Happy birthday to me. Joke lang. Ayan, una po, no, purihin ang Panginoon sa panibagong taon na ipinagkaloob niya. No? Extended pa ang ating visa dito sa Sanlibutan. Ayan, di ba? Lagi kasi nagta-travel kaya visa. Ayan, no, reminded ako ng Lord, no, yung visa na yan, na bago iwan ang Sanlibutan, ayusin ko na ang buhay ko para kay Lord. Kasi di natin alam, no, kasi nagkakaedad at na totoo pala yung kasabihan na talagang makinig sa mga nanay habang bata pa, no, sa mga warnings. Kasi nga, pagdating mo pala talaga ng edad na begins at ganon, ang dami na nararamdaman. Kunting galaw may hilo-hilo na. Pero praise God po, dahil nga excited po tayo sa panibagong taon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? Excited na maranasan yung mga pagpapala ng Lord, no? Yung patuloy na biyayang ipinagkakaloob niya, kalakasan. And even no, yung may mga problema, ayan, excited tayong haharapin dahil nga po, bitbit natin yung pangako ng Lord na hindi niya tayo talaga iiwan or pababayaan. Kaya purihin po ang dakila nating Diyos na tunay nga na naghahari ng ating buhay. Ayan, meron pa po ba? Ayun, salamat naman, may nagtaas din ng kamay. Brother Ralph, ayan, thank you Lord. Iiklaan ko lang po. Thankful po kay Lord dahil, ayun, kakatapos lang po ng outtaking po namin nung linggo po. Yun. Isa pong,
Tsaka po, ayun po, makakasama po ako sa youth camp ng sa mga youth dyan. So, sali na kayo, masaya yon. Yun lang po. So, congratulations, kapatid na Ralph. Ayan. Sige po. Yung iba po sa susunod naman po. Ayan. Sa ngayon po, ito po yung ating mga announcement ngayon. 3 lamang po ito. Parang mahina. Naririnig niyo po ba ako? Mahina ano? Tapos para pang nagpa-fluctuate. Ayan, Young Adults Fellowship po this coming Sunday, June 15, after po ng AM service. Tama po ba ito? Young Adults Fellowship this Sunday, June 15, after AM service. Okay. AM service pero 6 p.m. Sorry naman. Mali lang yung na-typo lang po ito. After po ng PM service. Ayan, dito po sa center. Ang kanila pong team ay Free Indeed. Ayan, mga pinalaya ng Panginoon. So, pat-bless po ito. Dahil free din to bring anything. Ayan, okay ito. Samut-sari ito. Ayan, kaya mga young adults po, invited po kayo sa gawain na ito. So maging po ang mass wedding, June 21, 10 a.m. dito po sa center. Ang night of prayer po, last Friday, June 27, 6 p.m. po onwards dito po sa center. So yun lang muna po. So by this time po, tawagin ko na po si Brother Mike para po maghatid po ng mensahe ng Panginoon ngayong gabi para sa ating lahat. Yun. Magandang gabi po. Isang patotoo lang, no? Brother Arnold, nakagaan yun. Pagtapik mo bago ako pumunta dito. At magandang gabi po. Isang testimony lang ulit na kahapon, Tuesday, Pastor, patotoo ko lang, meron tayong bowling. Nag-bowling, nag-practice. Tapos pagtaas ng practice, inabot po kami ng parang 11:30 na ng gabi. Doon sa 11:30 ng gabi, pauwi ko, nag-message yung boss ko. Sabi ng boss ko, Mike, can you call me? Sabi ko, sir, nandito po ako sa labas. Sige, pagdating mo ng bahay, sumagot. Pagdating mo ng bahay, tawagan mo ako. Pero sir, gabing-gabi na. Okay lang. Sumagot, okay lang. So sa madaling sabi, wala pong nagawa. 12:15, nag-open ng laptop at kunwari, nag-message, Sir, nandito na po ako. Magsisimula na po ba tayo? And assumption, tulog na. Ang bilis sumagot. Sige, call ka na. Sa madaling sabi po, nagtrabaho hanggang 3 a.m. Imagine niyo lang po, 3 a.m. At doon ko po naramdaman na medyo alam ko na po palang 52 years old na ako. At nakaramdam na po ng, sabi ko, ba't ang sakit ng ulo pagdating ng alas? Hindi pa medyo tapos, pero nag-i-enjoy dun sa ginagawa. Sabi ko, pero hindi kailangan i-overwork. Kailangan to, baka kung ano. So madali sabi po, 3, gising ng alas 7, 4 hours lang po yung tulog. Work from home naman. Alam naman natin, pag work from home, medyo yung upo natin doon, sitting pretty, kung pwedeng gustong man. Pero, from 8 a.m. until 12 noon, abay may meeting po. So, wala po. Wala pong pahinga. At alam naman po natin doon sa mga nagpipreach kung paano ang tensyon
kung paano tayo mag-prepare. At 12:00 na, hindi pa ako nakakapag-practice netong nung teaching. At alam niyo po, hindi pa po natapos doon. Pagdating ng 12:00, nakakita po ako ng isang invite, 4 to 5 p.m., meron pa ring meeting. Naku, 5:00, nasa Santa Rosa pa ako. Alam niyo po, yung te-testify ko po ngayon is, napakabuti ng ating Panginoon. Kahit lahat ng mga bagay na yon, alam niyo po kung ano oras ba ako dumating dito. Bago pang mag-6, nandito na rin po ako. So yung mga kinakabahan natin, pero talagang kung ang Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu ang kikilos, yung iniisip natin na hindi natin kakayanin, magugulat na lang tayo. Bakit nagagawa natin yun? Amen po ba? At papuri sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Panimula pa lang po. So, sabi nga po natin, nakasiris po tayo ng Holy Spirit. At dun pa lang po sa panimulang pagkanta, sa papuring kanta, the Spirit of the Lord. The Holy Spirit, damang-dama na po natin. Amen po ba? Amen. At yung banal na Espiritu na yon, marami natin tayong teaching. Nalaman natin na ang banal na Espiritu can be filled up yung buhay natin. Nalaman natin na sa pag-accept natin sa ating Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nasa atin. And we just have to reckon and yield to it. Reckon, alamin lang natin kung talagang naandun ang banal na Espiritu. And nakita na natin sa mga teaching kung paano ang mga works of the Holy Spirit. Ang dami yun. Isang bilog nga yata yun, no? Pastor Lubel. So, ang dami. Alam natin yun. At sa kauli-ulian ng series, sinabi na we have victory in Christ. And because we have victory in Christ, the Holy Spirit counteracts the sin and conform us to be in His image. And the only we need to do is to access it by faith. Amen po? So yun. And dudugtungan ko lang po yun, sa dami-dami po nung napag-aralan natin tungkol sa Holy Spirit. Sa pagkakataon to, meron pong isang katanungan. What is the Holy Spirit to you? Amen? Meron daw isang nag-set up ng church. Nakailang taon na parang hindi namumunga. Sabi doon, barren. Parang unfruitful. Tinanong yung, nabisita siya ng isang missionary. Tinanong yung pastor. Sabi niya ganyan, what is the Holy Spirit to you? Natigilan yung pastor, at siyempre, pastor, abay, ang mga sinagot, the Holy Spirit is one of the member of the Godhead. The Holy Spirit is part of the Trinity. Mga ganun. Pero sinagot siya nung missionary, pero hindi yan yung tanong ko. Ang tanong ko, what is the Holy Spirit to you? And niisip mo, most Christian, siguro, kung bigla tayong tatanungin din, ako, na-experience ko yun, bigla akong tinanong ng boss ko, alam naman na,
na tinanong, "Oh Mike, ano ba talaga ang espiritu?" Medyo napatahimik kasi nag-expect ako, medyo technical ba ang isasagot ko dito? Yun ang ini-expect niya o medyo yung may personal? Siyempre, nung una, ang sagot, medyo may pagka-technical. Sir, part sila ng, yun nga, Godhead. Part ng Trinity. The Spirit is also God. Tapos, sabi niya ganyan, nakikita ba ang Spirit? Sabi, Spirit nga, sir. So, hindi natin nakikita. Sabi, nararamdaman ba? Tapos sabi, ano yun, sir? Sabi ko, medyo nagbiro ko. Ano yun, sir? Parang ayukin ba yun? Power na, yung Spirit, no? Pero hindi, di ba? Ang tanong, ulitin ko, what is the Holy Spirit to you? Medyo may pagka-personal. Kung sabi natin, medyo technical, ang isa bang teacher sa'yo, ano ba siya sa'yo? What is a teacher to you? Siya yung tagaturo. Dapat sa school na andun siya. Pero, kung medyo may pagka-personal, siya po yung naguhubog sa akin para magamit ko yung mga ituturo niya ngayon sa paglaki ko. Di ba? Yun yung mga medyo may personal na touch. At kung titingnan po natin, at what is the Holy Spirit sa atin? Maraming ang Christian na sinasabi, the Holy Spirit is a doctrine, a theology, a third person on the Godhead, but nothing more. To others, the Holy Spirit is a mysterious, unknown power that they try to unsuccessfully to get hold. Kumbaga parang merong isang power na kailangan nilang ibulsa na pag meron na to, parang ang dating darna ang bato. So naandito ang banal na espiritu sa akin. Gagamitin ko to. Di ba? To some, he is just only a servant. Sabi nga natin, a helper whom they call upon when needed. But the question is consider what is the Holy Spirit to us. Amen? This is the important question because yung sagot natin dito will determine what kind of Christian life we must consider. It will be fruitful or just a fruitless. And yung tempo natin na what is the Holy Spirit to you, kunin ko lang po sa teksto natin na 2 Corinthians chapter 13, verse 14. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Amen? Sabi po dito, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa panimula, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na sinasamahan niyo kami sa pagkakataon to, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ay siyang kumikilos at kikilos, Panginoon, sa pagkakataon to, Panginoon. Ano man po, Panginoon, mensahe ang gusto nating ihatid sa bawat isa. Panginoon, buksan niyo po ang puso't damdamin ng bawat isa. Panginoon, ang iyong lingkod dito ay siya lamang maging daluyan, Panginoon, ng iyong salita. Marami pong salamat
Hinihiling po namin to lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. The Holy Spirit, ito po yung binasa ko pong text. Ito lang po siguro yung teaching ko na nabasa natin yung text. Normally, sa first point pa lang makikita na natin. Pero ito po, yung teksto natin, sa third point ko na po, babasahin. Sa i-expound. So the Holy Spirit, ispil ko na rin po, what is the Holy Spirit to you? It should be, the Holy Spirit is a divine person of dynamic power who wants to be our daily partner. Amen po? The Holy Spirit, ulitin ko po, the Holy Spirit is a divine person of a dynamic power who wants to be our daily partner. Amen? He is a divine person. The Holy Spirit is a divine person. The scripture says, it's clearly that the Holy Spirit is divine. He put it even with God, the Father and the Son. He is called God in John 6:63. He is a member of the Trinity that gave man his life. But the Holy Spirit is also a divine person. Person po siya. Kung mapapansin po natin, sabi na dito sa John 16, verse 13. Basahin ko po, sabi dito, however, when he, ibig sabihin, person, not it, hindi it ang ginamit, it. The Spirit of truth has come. He will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Amen? Mapapansin po natin lahat ng mga pronoun doon, pronoun po ba yun? Is he. Ibig sabihin, person. Hindi siya it. Not an it, but an he. He is also equal with the Father and the Son na nabanggit sa Matthew 28 at saka Acts 5:3 and 4. He also gives life, as mentioned kanina, in John 6:33. So he is a divine person. Divine. Pag divine, alam natin na galing siya sa makapangyarihang Diyos. Amen po? At dahil siya'y makapangyarihan, galing sa makapangyarihan to, as a divine person, we can talk, we can take, and trust Him. Amen po? We can talk as a divine person, we can talk, we can take, and we can put trust in Him. We can pray to Him. Sabi nga, ang lahat ng laging panalangin natin, Lord God, Lord Jesus. Minsan, nakakalimutan natin na manalangin din sa banal na Espiritu. At we can pray to Him. We can pray sa banal na Espiritu. Alam niyo po ba, meron ako nabasa na sinasabi na He's proposing na we cannot kuminyo yung terminology na ano ang Panginoong Diyos dahil siya ay
nasa trono. Hindi natin kaya na makasama ang Panginoong Diyos. Baka kung anong mangyari sa atin. Ang Panginoong Jesus, hindi rin siya pwedeng pumasok sa ating katawan dahil siya ay resurrected body. Pero ang binigay ng ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesus, ay ang banal na Espiritu para mag-dwell sa atin. Amen po? Kaya, mas ang kasama natin ngayon, sa bawat kinikilos natin, ay ang banal na Espiritu. Amen po? So we can talk to the divine person, to the Holy Spirit. We can pray to Him. Sabi sa Matthew 9:37, 38. Sabi dito, Jesus said, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of harvest to send out laborers into His harvest." Alam niyo po ba, yung Lord of the harvest doon ay yung banal na Espiritu. Kaya yung mga tama-tama doon sa tema natin ngayon na outreach, alam niyo ba kung sino yung mga nakakasama, yung mga gustong sumama, at saka yung active, at yung gusto talagang mag-outreach? Alam niyo ba na ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos doon? At pag meron kang, gusto ko ba talagang pumunta sa outreach? Alam nyo, we can pray to the Lord of harvest. At siya yung gagamit. Siya yung kumikilos doon. He is the divine person na bakit tayo nakakapag-outreach. Kasi kung hindi kumikilos yung banal na Espiritu sa atin, baka wala. Baka hindi tayo hahayo. Amen po? So we can pray to the Holy Spirit. And we can also praise the Holy Spirit. We can praise the Holy Spirit. We can give honor. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, siya yung kumikilos sa atin. At pag may nangyari na maganda sa atin or ano man yung mangyari na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, alam niyo ba ang naging kasama natin doon ay ang banal na Espiritu. At pag may ginawa ang banal na Espiritu sa atin, at hindi tayo nagpasalamat, anong tawag doon? Di ba parang wala namang galang to? Normally, di ba? Pag merong ginawa ang isang tao sa'yo, at hindi ka nakapagpasalamat, ano yung sinasabi nung, ano naman to? Para naman, di ba? Ganon din ang banal na Espiritu. Siya yung kumikilos sa atin. So we can praise the Holy Spirit because as a divine person, we can pray to Him, we can praise Him. Amen po? And because He is divine, galing sa ating Panginoong Diyos, sinabi ng ating Panginoong Jesus, siya yung magiging kasama natin. At pag galing sa ating Panginoong Diyos, at inalaw ng ating Panginoong Jesus, paniniwalaan ba natin? Amen po? Di ba? Paniniwalaan natin. So we can trust the Holy Spirit. Manampalataya tayo dyan. Tatagan natin na yung banal na Espiritu, anuman yung iudyok niya sa atin, alam natin na ito ay galing sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Amen. At sabi ko nga, trust. Kung ano yung inudyok sa iyo ng banal na Espiritu, hindi yan Kanya ilalagay sa alanganin. Dahil ang Panginoong Diyos ang siya lamang na may alam what is good for us. Amen po ba doon? Amen. Siya lang. Kaya, He is a divine person.
na kailangan natin. We can pray, we can praise, and we can trust the Holy Spirit. Amen po? So, what is the Holy Spirit to you? He is a divine person to me. Amen? Not just a divine person, but with the Holy Spirit is a divine person of dynamic power. Amen? Sabi ko kanina, para bang power yan? May power siya. Consider yung mga dynamic power of the Holy Spirit. Isa-isahin ko po, He is a creator na binanggit sa Psalm 33 verse 6. He is a life giver na binanggit sa Job 33 verse 4. He is inspired the scripture. He empowered Jesus on earth. He performed miracles through Jesus. He enabled Christ to go to the cross. He raised Christ from the dead. He makes the spiritually dead spiritually alive. He empowers the believer for victory over sin. And He transforms believers into image of Christ. So sa mga nabanggit ko nun, He is a creator, He is a life giver, He inspired the scripture. Yun ay items na masasabi rin natin na He is a divine na galing sa ating Panginoong Diyos. Amen po? At He is a divine person, may power yun, nakasama ng ating Panginoong Jesus. Sabi dito, He empowered Jesus Christ on earth. The Holy Spirit mismo ang nag-empower sa ating Panginoong Jesus. He performed miracles through Jesus. He enabled Christ to go to the cross and raise Christ from the dead. Grabe, di ba? Kung gaano ka-divine, kung gaano kalakas ang power ng ating banal na Espiritu. At dahil dun, na binigay sa atin, in-enabled us para dito sa banal na sa ating katawan, na nagdedwell sa atin, na during upon salvation, na tinanggap natin, na andito na sa atin yon. Hindi na umaalis yun. Pero nag-grip siya pag meron tayong hindi sinusunod. May inuuna pa natin yung flesh natin. Amen? Doon natin mapapansin na, uy, Kristiyano na yan, pero ba't galit na galit pa yan? Bakit pa yan naglalabas kanya ng kanyang sama ng loob? May anger, may lungkot. Kasi nga, hindi niya alam kung ano yung power ng Holy Spirit na nasa kanya na. Amen? Dahil dito, alamin natin na ang banal na Espiritu na indwell in us, through us, He makes the spiritually dead spiritually alive. He empowers the believer for victory over sin. Kaya nga sabi natin, ang kasalanan, talo na natin yan. Kasi, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, na andito ang banal na Espiritu at kaya ng nating labanan yon. Wala nang power yon. Pero yung presence niya, naandyan pa rin. Amen? He empowers the believer victory over sin and transform believers into His image. Pag naandyan ang banal na Espiritu sa atin, hindi makikita natin yung ating mga kinikilos. Amen? Speaking ng mga kinikilos natin, sabi nga,
Sa pagdadrive pa lang, lagi kong ini-example ito. Pag walang banal na espiritu sa atin, kung saan-saan yan, road rage. Pero kung ang banal na espiritu works in us, kahit siguro anong haba ng traffic na yan, nasa linya ka pa rin. Amen? So consider that this divine person of a dynamic power lives in us. Amen? Panatilihin natin na ang banal na espiritu ang siyang kumikilos sa ating buhay. Amen po? He is a divine person of a dynamic power. And dahil dito, alam natin yun, naandyan. Divine person, dynamic power, He can be our daily partner. Amen? If this divine person of dynamic power dwells in us, then His presence should be making a difference in our life. If He is not, then maybe you need Him to be our daily partner. Daily, araw-araw. Gusto nyo, wag ng araw-araw, oras-oras. Minuto. Amen? If He is not, then maybe we need. The Holy Spirit is a divine person of a dynamic power who desire to be. Actually, siya yung may desire na to be with us. Amen po ba yun? Sabi natin, banal na espiritu, dito ka lang. Pero alam niyo po ba na ang banal na espiritu ang siyang gustong laging nakakapit sa atin. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. At yan sinasabi rin sa atin. The communion of the Holy Spirit be with us. Amen po? That's the term na yung 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Nabanggit ko po, nasa third point na po tayo. Yung first point, He is a divine person of a dynamic power that can be our daily partner. Communion of the Holy Spirit means, yung communion, sabi nga doon sa, ano ko lang is, koinonia. Yun, ayaw ko na nga banggitin kasi hindi ko ma-express no? Meron din partner. Paano yun? Parakletos ba yun? So, yun. We need to be His partner. Means partner, someone walking with you. Amen po? And because He is a divine person with a dynamic power, we can be His daily partner. Daily partner, pag may partner ka, alam niyo po ba, He enables you in your walk, in your work, and in your witness. Ina-activate niya sa bawat paglakad natin sa buhay. Kung ang banal na espiritu ay lagi nating kasama, He will work. He will work. Amen? And during this daily partner natin, pag meron ka ng laging partner,
Di ba normally meron siyang nagiging lead? Siyempre, leadership. Parang, if you want the Holy Spirit to be your daily partner, the leadership of the Holy Spirit should be with you. Yung leader, siya yung magiging leader. Amen? Hindi ikaw, hindi tayo yung magkokontrol dun sa Holy Spirit. Tayo ang ikokontrol ng Holy Spirit. Leadership is the Holy Spirit using us, not us using Him. Amen? Leadership is not asking the Holy Spirit to be our helper. Oo, nabanggit na ang banal na Espiritu ay helper. Pero hindi siya yung helper na pagkailangan lang natin, tsaka lang natin siya. Amen? Tsaka lang natin siya hahanapin. The leadership and control of the Holy Spirit is not the believer using the Spirit of God to accomplish His will. Yung will natin. No matter how good yung motives natin, but rather, the Spirit of God using the believer to accomplish yung will nung Spirit. Amen po? Naintindihan po natin yon. Ang banal na Espiritu, meron niyang gustong gawin. At tayo yung ginagamit niya para matupad yung Spirit wills. Amen po? The Holy Spirit works in us. Siya yung magiging leader. Siya yung magiging control. At pag sinabi natin control, alam natin, pag sinabi natin control, parang puppet ba yan? O hindi ako kikilos, dyan yon. But not. Because leadership with the Holy Spirit is with active participation. Hindi siya idle na passive. Amen? Meron tayong active cooperation doon. Hindi lang basta, banal na Espiritu, anong gusto mong gawin? Sabi nga, doon sa example, pumasok siya sa kotse niya, pag-upo niya doon, alam niya, ang banal na Espiritu kasama niya doon sa passenger seat. And then sabi niya doon sa banal na Espiritu, you control. I surrender to you. Sabi niya, nung nag-drive siya, in-start niya lang, hindi niya inawakan yung manibela. At sabi sa kanya ng banal na Espiritu, hawakan mo ang manibela. Kung merong hindi ka susunod sa banal na Espiritu, at tatapakan mo lang yung accelerator, hindi. Pero active participation nga eh. So kailangan, sabi ng banal na Espiritu, hawakan mo yung manibela. At yun yung kikilos eh. At ikaw, active participation, okay na, nahawakan ko na, pwede ko nang ipaanda rin yung sasakyan. Amen? At sabi ng banal na Espiritu, liko ka sa kaliwa, liko ka sa kaliwa. Sabi, liko ka sa kanan, liko ka sa kanan. Amen? That's the active participation. Hindi lang basta't kung ano yung sinabi, wala ka nang ginagawa. Amen po? Active participation. Kailangan po meron siyang active participation. May control, ginagamit ka ng banal na Espiritu, pero kailangan mo mag-participate. Amen? The Holy Spirit is getting more of us, more of you, not you getting more sa Holy Spirit. Amen po? So alam po natin yan, na yung banal na Espiritu na andyan na yan, with dynamic power. Pero yung power na yun, yung katawan natin, siya yung gumagamit sa atin. Amen po?
Kaya kapag tinawag natin ang banal na Espiritu, tinatawag natin siya bilang ikontrol ang ating buhay. Amen? Siya yung maglilid. Hindi yung hirap na hirap ako sa buhay. Banal na Espiritu, halika dito at bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. Hindi, di ba? Siya yung gumagamit sa atin. Amen? At kaya pag siya yung gumamit sa atin, alam niyo po ba, the fruit of the Spirit, makikita sa atin yon. So yung carnality na sinasabi natin na merong ibang ayon sa ating flesh lang at hindi ayon sa banal na Espiritu, yung pamumuhay natin, matatawag tayong carnal Christian. Pero, pag ang buhay natin pinuno, and dwells sa atin yung banal na Espiritu, asahan natin ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa atin. And we will counteract yung mga pagkakasala, at pag na-counteract yung mga pagkakasala na yon, we will be conformed into His image. Amen? Cooperation, leadership, at full surrender. Amen po? Sa nabanggit po natin magmula kanina, balikan po natin yung tanong, what is the Holy Spirit to you? You want it real and active in your life? Akala natin, isa lang siyang katabi lang natin, kasama lang natin sa paglakad, pero diyan ka lang, kasama lang. Pero yung true meaning ng what is the Holy Spirit to you, is it real, active? Naalala ko lang, napaubo si Sis Christine si Sis Irene. Naalala ko yung prayer niya kanina. Sinabi niya, dami. Di niya alam kung bakit naandito siya. Pero alam mo, Sis Christine, Sistine, yung message natin ngayon ay siyang pinauna mo na. Ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa atin. Ano man yung iniisip natin bilang flesh, bilang ating sarili, kung isusurrender natin yung buhay natin, full control sa banal na Espiritu, we will have a fruitful journey in life. Are you praying, praising, and trusting the Holy Spirit? Are you allowing Him to lead you, use you in your daily journey? Sa pagkakataon to, alam ko po, may mga dinadala tayo. Kasiyahan, kalungkutan,
agam-agam. But remember our message today. We have the Holy Spirit, na divine person of dynamic power, na daily partner natin. We can be with Him. Let the Holy Spirit be your divine person, your dynamic power, your daily partner. Will you surrender your life to Him today? Siguro po bilang sa pagtatapos, isipin po natin ngayon, nabanggit ko kanina, meron tayong mga dinadal. Sa pagkakataon to, damahin natin. Ito na yung right time na i-acknowledge natin na ang banal na Espiritu ay nasa atin. At hindi siya aalis. Hindi siya magigrieve kung ang buhay natin ay ipapagamit natin sa Kanya. Amen po? Magandang gabi po sa lahat at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sige. Sige po, tayo. Let's worship our God. Sige po, hayaan nating magministeryo
ang banal na Espiritu po sa atin. Pansamantala po tayong manahimik. Kung nais nyo pong itaas ang inyong kamay, gawin po natin at tulad po ng ating inawit. Tayo po'y nananabik sa pagkilos ng banal na Espiritu. Siya po ay laging aktibo. Kaya nga po, every time na tayo nagpipray, every time na tayo ay naghahangad ng pagkilos ng banal na Espiritu, ang sabi niya, kung saan nagkakatipon ang kanyang mga pinili, inilalagay niya ang kanyang banal na Espiritu sa kanilang kalagitnaan. This is not the time para po hangarin po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Minister to us, Lord, right now. Kasama po ng aming mga kapatid na nakatunghay po sa Facebook Live. Lord, alam po namin na Ikaw ay patuloy na kumikilos. Ikaw ay lagi naming nasa tabi. Every time na kami ay napapagod, andyan ka para kami tulungan. Minsan, nahihirapan po kaming magdesisyon sa mga bagay na hindi po namin kaya. Di mo ba ang sabi po ninyo? Ang sabi nyo kay James, if you lack wisdom, ask God. Father, in your name, O God, nandito po, itinataas namin ang aming mga kamay bilang pagsuko, Panginoon, sa iyo, na wala ka ping magagawa kung kayo hiwalay po sa amin. Sa aming narinig, Panginoon, kayo po ay makapangyarihan, nakakaalam ng lahat, kayang gawin ang lahat. This is a time, O God, na kami ay magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Ang hangarin namin, Lord, ang pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay. At maggawad po sa amin ng pagpapatawad kung kami humihingi ng kapatawaran, aming Diyos. Ito po kami, aming Ama, nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa naming kamalian. Dahil, Panginoon, hindi namin mararanasan ang kapangyarihan at pagkilos mo sa mga buhay po namin kung kami may mga dalang mga suliranin, kasalanan na hindi namin sinaisusuko sa iyo. Kaya ito po yung oras namin, aming Ama, na kami magpakumbaba sa iyo. Because apart from you, we can do nothing. Kaya Lord, empower us right now, O God. We need your power, Lord. We need your strength, Lord. Apostle said, I can do all things through Christ which strengthens me. Lord, right now, O God, inaangkin po namin ang pagkilos ng banal mong Espiritu sa amin. Anoint us, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang langis, divine oil, O God, mula sa aming mga ulo, padaluin mo hanggang sa aming talampakan, Lord. Thank you so much, Lord, because your divine anointing, Lord, ay amin na pong nararanasan ngayon pong gabi. Hayaan mo, Panginoon, manatili, Panginoon, katulad nga po ng aming declaration, Lord,
nung tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas, the Holy Spirit automatically dwell in us, Lord. Kaya, Panginoon, Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na mag-grieve ang banal na Espiritu, Lord. Nag-grieve ang banal na Espiritu, kami nagkakamalit ng kakasala sa iyo. Thank you so much, oh God. Father, we declare, Lord, right now, ang pagkilos ng banal mong Espiritu sa buhay po namin ay amin na pong tinatanggap, Panginoon. Maging aktibo, Lord, sa aming mga buhay. Patuloy kang kumilos sa aming Diyos. Kung saan man kami dalhin ng aming mga paa, maging patutuo kami, aming Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng boldness, Lord, na ibahagi ang iyong dakilang salita. Speak to us, Lord. Marami pong salamat, aming Panginoon, dahil nararanasan namin, Lord, ang iyong kapangyarihan. At kami po ay uuwi, dala po ang iyong pagpapala. Gayon din po sa mga kapatid namin na nakatunghay po sa Facebook Live. Father, we declare, Lord, dinideklara namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay sumasa amin, aming Panginoon. Gabayan niyo po kami at kami ingatan, daling kami sa aming mga tahanan ng ligtas. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang papuri. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos sa ating gawain, pumahay po kayo sa ngalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless everyone. God bless. The Spirit of the Lord